Isa ka ba sa hirap na hirap makatulog o sobrang babaw ng tulog? Ito yung very effective na 10 tips kung paano magiging mahimbing ang tulog. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Alam naman natin na kung gaano ka-importante yung kumpleto at tamang pagtulog ng tao. Pero dahil nga sa panahon ngayon, ang daming bagay para hindi tayo makatulog ng tama at maayos. Dahilan na pinagmumulan ng mga sakit natin at disorders ng ating katawan. Ito yung 10 pinaka-importanteng health tips na bawat isa rito ay napaka-importante, kaya dapat isa-isa mong intindihin. Number 1, yung healthy foods. Dapat mas focus tayo sa fruits and vegetable. Bakit? Dahil ito yung pagkain na nakadesign sa katawan natin. Kapag puro nutrisyon yung katawan natin, sagana sa tamang pagkain, yung katawan natin, malinis yung dugo natin, maganda yung blood circulation, madaling nakagagawa or nakakapag-produce yung katawan ng sleep hormones ng melatonin. Number 2, iwas tayo sa artificial sugar. Ibig sabihin, artificial process, hirap na hirap po yung katawan natin i-proseso yan. Ang resulta, malaking impact po ito sa ating kalusugan. At mas active ka pag puro asukal, especially refined sugar yung katawan natin. So, contribute ito sa hirap ng pagtulog. So, dapat mas iwasan natin ang asukal, especially artificial. Number 3, umiwas tayo sa mga pampatulog na artificial. Ano yan? Yung mga iniinom nating mga synthetic drug or synthetic melatonin, hindi po yan maganda sa katawan natin. Kaumpisa, medyo magiging okay yan. Pero kalaunan, toxic ito sa katawan natin. Magkakaroon ka pa ng mas maraming side effect. Lalong-lalo na yung mga umiinom ng alak dyan. Sa umpisa, okay po yan. Pero mas sinisira natin yung katawan. Pag-aralan natin kung paano natural na antukin ka at makakatulog ka ng mahimbing. At wag yung mga artificial na pampatulog. Pigilan po yan. Number 4, iwas na po tayo sa gadget, computer. 1 hour or best 2 hours bago tayo matulog. Para yung kondisyon natin normal na, wala na masyadong expose sa gadget, sa radiation. At ang isa pang mabigat dyan, para hindi na tayo ma-stress. Kung gusto natin na mas antukin tayo at mas magaan, dapat doon na lang po tayo mag-focus sa pagbabasa ng Bible. Mas maganda po yung pampatulog kaysa cellphone. Dahil sa cellphone, dire-diretso lang po yung mga pag-scroll nyo dyan. Sakit sa ulo nyan, baka lalong hindi ka makatulog. Hindi mo namamalayan kung anong oras ka na nakakatulog, gabing-gabi na. Number 5, umiwas na po tayo sa maraming liquid, kahit tubig. Magtubig po tayo, matagal na tayo nakainom bago tayo matulog. Bakit po? Baka gisingin lang nito tayo sa gabi. So, mas lalong mahihirapan bumalik sa tulog pag gising tayo ng gising. So, iwasan na natin yung mga fluids, especially tubig, pag malapit na tayong matulog. Meron po tayong tamang pag-inom ng tubig, meron po tayong separate videos or playlist sa tubig. Nasa baba po yung link ng ating videos. Number 6, mas maganda po mag-exercise kapag hapon. Bakit po maganda pag hapon? Pag pagod po tayo sa hapon, ang sarap po matulog sa gabi. Mas madali po tayong aantukin kapag pagod tayo. So, best exercise po natin, mas maganda pag hapon. At iwasan na pong mag-exercise kapag malapit na tayong matulog. Kasi bakit? Yung mga cells natin, mas magiging active, mas mahirap tayong matulog. So, dapat hapon matulog para sa gabi, mas madali na tayong inaantok. Number 7, huwag tayong basta higa ng higa kung hindi naman tayo inaantok. Ang maganda po, matutulog tayo kapag oras na ng tulog natin at hindi yung nagbababad tayo sa higaan natin. Kahit hindi pa oras ng pagtulog. Number 8, iwasan natin matulog pag busog tayo. Dapat 3 to 4 hours wala nang laman yung tiyan natin bago tayo matulog. Dahil pag wala nang laman yung tiyan natin, wala na yung digestion, mas maganda po yung function ng katawan natin. Wala na nagtatrabaho. So, ang katawan natin nakakapagpahinga lahat. So, iwasang matulog ng busog. Dahil ito pa po yung isang dahilan kung bakit tayo palagising
kapag gabi, yung pag may laman yung tiyan natin. Number 9, napaka-importante po nito, ang body clock. Dapat iayos natin yung body clock natin. Ano po ibig sabihin? Dapat po kung anong oras tayo nagseset palagi matulog. At pagising, dapat po palaging ganun. Huwag natin iba-ibahin. Kung natutulog ka dapat, or palagi ng 11 o'clock or 10 o'clock, dapat laging ganun. Para doon sa oras na yun, doon ka aantokin. At pag gumigising ka naman ng, sabihin natin, 5 o'clock or 6 o'clock man yan, dapat po pare-parehas. Para yung katawan natin, nakakapag-adjust ng body clock. Kung anong oras yung maset, ganung oras ka gigising, ganung oras ka rin matutulog. Hindi po pabago-bago, hindi nalilito yung katawan natin. Number 10, yung sunlight. Dun sa mga takot na naaarawan. Dapat niyong maintindihan, kailangan po ng katawan natin ng sikat ng araw. Bakit po? Yung melatonin na naturally pinoproduce ng katawan natin para pag dumilim na inaantok tayo, nagkukulang yan. Or nababawasan. Bakit? Dahil sa unhealthy yung lifestyle natin, yung environment natin, napaka-toxic. So, saan po natin ma-harvest yung natural melatonin? Bukod sa mga incandescent bulb or sa mga fireplace, nakikita natin yung mga dilaw na ilaw. Na ngayon, wala na yung mga yan at wala na rin tayong mga fireplace o yung mga pag nagsisiga tayo, nagluluto tayo dati sa apoy, wala nang ganyan. Na ang best source ng infrared rays na galing dyan sa mga apoy na yan at ilaw para mag-gain natin yung melatonin. The best po, meron ang sunlight. So, dahil sa pagpapaaraw, ma-harvest natin yung natural melatonin. Kaya, wag po tayong umiiwas sa araw. The more na expose tayo sa araw, mas masarap tayong makakatulog. At panghuli, ang pinaka-importante at dapat nating intindihin at matandaan, yung stress. Dahil pag stress ka, ang dami mong iniisip, hirap na hirap yung kondisyon ng katawan natin maging normal. Hirap na hirap gumawa ng natural sleep hormones. Kaya nga po ang best example dito, nakita niyo yung mga bata, wala silang masyadong iniintindi sa buhay, maglaro, kumain, matulog lang. Di ba ang sarap ng tulog nila? Ang haba, dire-diretso. Ano pa example? Yung mga taong homeless, yung mga namamalimos, ano ba ang trabaho ng mga ito? Magpalimos lang, kumain, matulog. Wala silang stress sa mga bayarin nila, sa problema sa buhay. Ang problema lang po nila, pagkain. Kaya nakita nyo, kahit minsan tanghali na, taas na ng araw, mga tulog pa sila. Bakit po? Kasi po, napaka-importante yung peace of mind. Kapag kayo ang daming iniisip, kaya nga yung mga magulang, yung mga kung ano-ano yung profesyon, ang daming iniintindi, hirap na hirap, kaunti lang ang tulog. Kaya dapat po mas naintindihan natin na ganun lang po kasimple yung buhay. Mas simple, mas madaling matulog, mas maganda po yung ating circulation, ang ganda lagi ng kondisyon natin. So, sana po nakatulong. Oops, bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.